Kapag ang puso mo nagsalita, pag pinairal mo ang puso mo, patay ka dyan. Huwag na huwag kang aasa na mayroon siyang gusto sa'yo. Absence na siya sa buhay mo. Wala na siya. Hello guys! So ang subject natin ngayon or ang ating vlog ngayon is paano ka makaka-move on kahit hindi naman naging kayo. Assuming ka ba? Kasi ako, naging assuming ako eh. Kwento ko sa inyo, bago ako mag-start ng mga tips ko. Siguro guys, ilang beses mo na iniisip sa sarili mo, katulad ko, na it's over. Tapos na. Hayaan ko na lang. Pero paano it's over? Eh, wala naman ikaw or akong inumpisan. Wala namang naumpisang relasyon. To the other person, parang wala naman talaga. Pero sa'yo parang kang nagmo-move on sa isang breakup. Ouch. Ang sakit-sakit. Diba? Ito the worst thing is, baka mamaya ikaw lang palang nakakaalam na may relasyon kayo. Dun sa isa, wala naman pala, parang friend-friend lang. Diba? Mas masakit yun. It is sad, but true. Marami kasing nai-in love o nagmamahal ng wrong people. Alam mo yun? Which leads to sadness, misery, and bitterness. Number 1, avoid mo na yung mga conversation na magli-lead na ma-fall in love ka sa taong ito. Eh, ikaw, or ako lang naman ang kailangan mag-move on. Hindi naman siya kasi wala naman siyang nafe-feel para sa'yo. Sakit, di ba? So, ayun nga, parang walang nangyari. Stay friends, di ba? Pero, ito na lang gawin nyo. Iwasan nyo na lang yung malalalim na pinag-uusapan. Katulad ng mga personal stuff, nangyayari sa bahay, yung mga ganyan. Kasi nakakatulong yun eh. Kumbaga, kung ano nilang mapag-usapan nyo na normal lang. Huwag na yung masyadong deep. Kasi doon nabubuo yung pagiging in love. Diba? Katulad ko ako, marupok ako eh. Konting ano lang, nai-in love na ako. Pero syempre, yun ang pinag-aaralan ko at yun ang pinag-aaralan kong iwasan. Yung ma-in love agad. Okay guys, number 2. Do not stalk the person on social media. Ano bang nangyayari sa kanya? Ay, ganito ba? Ano ba? Ay, sino kasama niya? Paano pa? Diba? Lalo kang ma-hurt. Lalo na pag nakita mo may bago siyang friend. Diba? Tapos mas pogi sa'yo or mas maganda sa'yo. Mahirap naman yun. Huwag natin sila i-stalk sa social media. Napakahirap kasi iwasan nun eh. Lalo na kung friends kayo or nasa nasa circle kayo ng friends. Hindi maiiwasan talaga yun. Yun makikita mo, magpa-pop up na lang talaga sa sa Facebook mo or Instagram mo. Diba? So, control. Huwag mo naman siya i-unfriend syempre. Di ba? Parang bitter ka naman dun. Dati kasi ginawa ko yun, nag-unfriend ako ng crush ko eh. Para hindi ko na siya makita. So, nagtanong siya. Tapos, sabi ko, baka napindot ko lang. So, ayun, halatang halata, di ba? Iwasan mong maging updated sa kanya, sa social media. Maging busy ka lang sa life mo. Yung buhay mo lang, kasi kasuhin mo, di ba? Just try your best na hindi maging affected sa kanya. Promise, sobrang effective tong sinasabi ko. Try your best. Next, syempre, never initiate a conversation with him or her. Syempre, pag nag-initiate ka, di ba? Ikaw na naman eh, nilalapit mo na naman yung sarili mo. Nag-initiate ka eh. Tiisin mo. Yun ang real talk dapat. Tiisin mo. Wag na wag ka mag-initiate ng conversation kasi pag nag-initiate ka agad ng conversation, pwedeng ito kagad. Ito kagad ang nagsasalita, hindi ito. Pag ito ang nagsalita, ay patay ka dyan. Kapag ang puso mo nagsalita, pag pinairal mo ang puso mo, patay ka dyan.
Ganun kasi ako dati, marupok, pero ngayon hindi na. Hayaan mo siya kung i-message ka niya o hindi, di ba? Pero basta, wag na wag ikaw ang mauunang mag-message sa kanya. Always guard your heart. Limit your conversation. Kahit makita mo siyang online, ignore. Di ba? Sinasabi ko sa'yo, sa una lang mahirap yan. Pero pag na-practice mo na, swabe na yan, swabe na. Hindi ka na mahihirapan yan. Makinig ka lang sa akin. Kasi yan yung ginawa ko. Kaya ako sinasabi ito kasi ito yung experience ko. Una lang mahirap, pero masasanay ka rin. Magugulat ka na lang, absence na siya sa buhay mo. Wala na siya. Ito guys, napaka-importante. You should pray for your heart. Napaka-importante nito. Kasi, di ba, may mga bagay talaga na hindi mo makokontrol sa buhay ng tao. Lalo na yung puso mo ang nagdudusa, nagdudugo at nasasaktan. You should ask God to overcome your feelings with this person, sa taong ito. Si God, babaguhin yung puso mo. Kasi lahat kaya ni God, di ba? Kaya niya gawin lahat. Pwede niyang baguhin ang puso mo. Be careful na maulit yung mistakes mo dahil nagpadala ka sa puso mo dito sa taong ito eh. Be very careful. Pag nasaktan ka, nandyan ang hatred. Di ba? Nandyan ang bitterness. Maapektuhan ang pagkatao mo. So, mag-ingat po tayo sa puso natin dahil ang puso ay sinungaling. Ito muna, bago puso. Ito, guys, pinakahuli. Number 5, keep in mind that you deserve a better. Huwag sayangin ang oras mo or effort mo sa isang tao na hindi mo na nakikita na nagpapahalaga siya sa'yo. Sa bandang huli kasi, ikaw rin po ang masasaktan. Masakit yun, sobrang sakit. Mahirap maka-move on. It will take days, weeks, months, minsan pa nga, isang taon eh. Ilang beses ko na rin naramdaman yan, yung ganyang bagay, yung ganyang pakiramdam. Ang sakit. Buti na lang sa tulong ni Lord talaga. I mean, every day ako nagpe-pray. Every day. Yung naramdaman ko yon. Every day I pray to God na, Lord, tanggalin mo na. Tanggalin mo na yung sakit. Ikaw na, bahala kung paano mo tatanggalin tong infatuation or tong love ko sa kanya. No? I mean, si Lord lang talaga ang bisa. Siya lang talaga ang makakapagtanggal ng mga worries mo. Siya lang makakapagpasaya sa puso mo, si Lord. Kaya nga huwag ka maghanap. Ibibigay sa iyo ni Lord kung sino ang para sa iyo. Tingin-tingin ka lang dyan sa paligid. Mamaya, hindi mo alam. Nandyan lang pala. Kakilala mo. Kausap mo lang pala, di ba? Nakakausap mo yung taong para sa iyo. Pero syempre, hihintayin mo yung sign ni Lord. Ipapafeel sa'yo ni Lord yun. Hindi naman niya sasabihin yun eh. Ayan na. Yan na yung para sa'yo. Pero ipaparamdam sa'yo ni Lord yun kung sino ang tao na para talaga sa'yo. So, yun lang guys. I mean, at least na-release ko yung yung negative sa puso ko. Diba? Pero matagal na. Naka-move on na ako. Pero at least ngayon, sa vlog ko, kung ano kasi nangyayari sa buhay ko, yung mga experiences ko sa buhay, yun yung bina-vlog ko para, ayun, ma-feel nyo ba na totoo yung sinasabi ko. I mean, syempre, tumingin-tingin din ako sa mga vlog ng iba. I mean, pareho lang eh. Pareho lang yung ginawa ko sa mga ginawa ng iba, mga vlog ng iba. Pero, ito, galing sa puso ko. Guys, so God bless you all. Birthday ko ngayon. Sana panoorin niyo lagi itong mga videos ko. Maraming salamat. Ayun. See you and God bless you all. Please follow my page, Mike Dolor. Please tuloy. Bye!